And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kabatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito na nga po ang pinaka-latest na balita nating nasagap ngayong araw mga kababayan. Pantaleon Alvarez sinampal ng katotohanan ng AFP at PNP. Naku po mga kabatid, nakakahiya po yan ano. Kasi nga itong si Pantaleon Alvarez mga kababayan, no, kahapon po doon sa kanilang maisog rally, no, prayer rally with Murahan dyan sa may Davao, nanawagan po mga kapatid sa ating AFP at PNP na mag-withdraw na di umano ng suporta sa ating mahal na Pangulo. 'Di ba? Anong klaseng panawagan 'yan? Klarong-klaro na dito mga kababayan, no, na gusto talaga nila ng gusto talaga nila ng civil war, kung kaya't ganyan po ang kanilang mga ginagawa ngayon mga kapatid. Tapos may gana pa silang tawagin itong kanilang aktibidad na prayer rally mga kababayan. 'Di ba? Prayer rally na hindi magandang impluwensya yung tinuturo. Tuloy mga kapatid, itong si Pantaleon Alvarez sinampal po ng katotohanan ng AFP at PNP. At yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like na rin po ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Ito, panoorin muna natin mga kapatid, ano? Please withdraw your support to the Chief Executive. Ayoko nga. Pag mag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, ibig sabihin, sinusuportahan nyo ang probisyon sa saligang batas na to protect the people and the state. Hinikayat ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez ang Armed Forces of the Philippines na bawiin ang suporta sa Pangulo ng Bansa. Sa isinagawang political rally sa Tagum City, Davao del Norte kagabi, sinabi ni Representative Alvarez na ito ang dapat na tugon sa nangyayari ngayon sa West Philippine Sea. Diba? Kaduwagan yung kanilang pinapakita mga kababayan. Diba? Napaghahalataan no, ng mga pro-China mga kabatid. 'Di ba? Halata naman ang purpose pala ng kanyang panawagan mga kababayan, bukod sa gusto nila na magkaroon ng civil war dito sa ating bansa, gusto din pala nilang protektahan itong interest ng bansang China dito sa Pilipinas. 'Di ba? Klaro na ngayon. Para daw matigil yung tension dyan sa may West Philippine Sea. West Philippine Sea. Sa West Philippine Sea. 'Di ba? Ano nga ba ang pinag-ugatan ng tension dyan sa may West Philippine Sea mga kapatid? Hindi ba yung gentleman's agreement? No? Na kung saan di umano'y na-violate ng bansang Pilipinas dahil si President Marcos mga kapatid ay tinitindigan ngayon yung ating teritoryo dyan sa may West Philippine Sea at gusto niyang mapalayas yung mga inchik dyan sa loob ng ating teritoryo. Tapos gusto ni Alvarez mga kababayan mag-withdraw ng suporta itong AFP at PNP sa presidente para di umano matigil ang tension dyan sa may West Philippine Sea. Ano na? Halata na. Klarong-klaro na po talaga mga kapatid na itong mga sinasagawan nilang aktibidad dyan para po yan sa interes ng bansang China. Nahuli na. 'Di ba? Ngayon, tingnan natin kung anong sagot ng AFP at PNP. Wala akong makita na nakalagay sa saligang batas na sinasabi the Armed Forces of the Philippines shall protect the Commander-in-Chief. Wala po. Common sense na lang, Alvarez, no? Common sense na lang. Mambabatas ka pa naman, no? Commander-in-Chief. Ano ba ang pinaka-common sense niyan? 'Di ba? Saan ka ba nakakita ng bansa, no, na pinapabayaan ng kanyang mga military force, ng kanyang sandatahang lakas, yung kanilang Commander-in-Chief? 'Di ba? Saan ka nakakita ng ganung bansa? Ibang klase din mag-isip itong mambabatas na ito.
Di ba? Kaya pala sinabihan ni Sara Duterte itong mga kabatid na mangga gamit. Oh. Sa mga hindi nakagets dyan, patungkol po kay Alvarez yun mga kabatid. No? Sa mga hindi nakagets dyan ngayon sa nagbabiral ni Sara Duterte na mangga gamit, para po yan kay Pantaleon Alvarez at sa iba pa nilang kasamahang politiko na dumidikit kay Duterte, ginagamit si Duterte, ginagamit ang tatay ng vice presidente para sa kanilang political interest. No? Hindi po para kay BBM yun. Oh, ito kasi mga ok na mga Duterte vloggers, no? Isa lang ang nasa isip, no? Si Marcos. Kaya nung sinabi ni BP Sara na manggagamit, no? Yung mangga sinawsaw doon sa bagoong, sa ginamos, tapos binigkas yung word na ano, alam niyo ba kung anong ibig sabihin nito? Ibang kahulugan nito? Manggagamit. Oh, akala nila si Marcos ang pinapatamaan ng vice presidente. Pero nakalimutan nila na itong si Alvarez, kalaban po ito ng vice presidente. At ngayon, dumidikit uli kay Digong para sa kanyang political interest. Hindi nyo ba alam na si Alvarez ang pinapatamaan ni BP Sara nun? Oh, ang weak nyo naman, dahil itong si Alvarez, di ba? May plano di umano ito dati, napatalsikin si Digong. Oh, balikan nyo, manood kayo ng balita kasi kung ano ang naging history niyan. 'Di ba? Ni minsan ba na-research nyo na magkabati na si BP Sara at si Alvarez? Oh, baka hindi nyo alam. Oh, isa pa. Sino pang pinaparinggan nun? Oh, si Roque. Oh, si Roque. Isa din yan si Roque. Dahil napahamak si Duterte ngayon. Yung kanyang tatay napahamak dito sa issue ng gentleman's agreement dahil sa kadaldalan ni Roque. Oh, sa tingin nyo ba didikit pa rin yan si Roque kay former President Duterte kung walang interest yan sa pagtakbo nitong 2025? Oh. Hindi lang ma-diretso ni Sara Duterte kaya kumbaga clueless yung pagkasabi ni BP Sara, pero itong mga bobong mga pro-China vloggers hindi na gets kung sino ang pinapatamaan ni BP Sara nun. Akala nila si BBM, 'di ba? Akala nila si BBM, ang layo po nun, no? Sobrang lapit nung patama ni BP Sara dito kay Alvarez. At ni minsan ba ni-research nyo na kung nagkabati na si BP Sara at si Alvarez? Oh. At ano kaya ang rason ni BP Sara para sabihin yon? Very obvious naman kasi na itong si Alvarez dumikit lang uli dito ngayon kay Duterte dahil may interest uli siyang tumakbo. Oh, klaro yan. Kaya ano sabi ni BP Sara? Mangga gamit. Oh. Nakita niyo na mga kabatid, no? Masyadong halata halatang halata talaga mga kababayan eh. Gaya ng sabi ko sa inyo nung nakaraang video natin mga kabatid, maraming mga politiko dyan ang dumidikit lang kay Duterte dahil nakita nila na maraming supporter si Duterte. At ngayon, dinidikitan nila, ginagamit nila yung matanda. Oh, para saan? Sa kanilang mga political interest. Oh. Isa na ito si Alvarez. Oh, research nyo kung nagkabati na ba si Alvarez at si BP Sara. No? I-research nyo. Hindi ibig sabihin na nakikita ito sa tabi ni Duterte magkabati na sila ni BP Sara. Iba ang issue ng anak sa ama. Oh, yan ang tandaan nyo. No? Hindi yung sinabi lang ni BP Sara na manggagamit, si BBM na agad yun. Diyos ko naman, gano'n na ba kahina yung mga kukote nyo? Oh, gano'n na ba kayo pulubi mag-isip? Oh, itong si Alvarez yon at si Roque ang pinapatamaan ni BP Sara. No? Dahil itong si Alvarez talaga, pinatalsik ito ni BP Sara dati mga kabatid. Oh, nung nasa kongreso pa ito, si BP Sara ang nagpatalsik niyan. Oh. At wala pang history or wala pang balita, history. Layo naman ng history. Wala pang balita na nagsasabing nagkabati na si BP Sara at itong si Pantaleon Alvarez. Maging ito nga siguro ibang anak ni Duterte hindi pa bati nito 'Di ba? Dahil ang kalaban ni BP Inday, kalaban din ng mga anak ni Digong. Oh.
Nakita nyo lang kasi na dumikit si Alvarez kay Digong. Akala nyo okay na si Alvarez sa pamilya ng mga Duterte. Oh. Hindi nyo natatandaan na may sigalot itong si Alvarez at si Digong si BP Inday Oh, yan yung sinasabi ni BP Inday. Siguro nahalata ng vice presidente, putang ina, ang daming dumidikit sa tatay kong mga talaba. Oh. Siyempre si BP Sara, nakikita niya yan. Ito, dumidikit naman itong mga lintik na to dahil may interest pa itong tumakbo, pero pag nakuha na nito gusto nito, isa din to sa kukuyog kay Digong. Oh. Ganun yan mga kapatid. O ngayon, isa pa, sinampal siya ng katotohanan ng AFP. Tuloy muna natin to nang marinig nyo. Nakalagay sa saligang batas ganito: The Armed Forces of the Philippines shall protect the people and the state. Ngunit ang Armed Forces of the Ito. Philippines, sinabing nananatili silang profesional at tapat sa konstitusyon. Pok! Nanatili silang professional at tapat sa posisyon. Ibig sabihin, yung loyalty nila nasa presidente. Kasi kung ako nga ba naman, ako yung opisyal ng AFP at PNP. Pucha, ba't ako makikinig sa'yo, Alvarez? Sino ka ba? Oh, ikaw ba yung naghahanap ng sahod namin? Ikaw ba nangangalap ng pondo para sa sahod namin? Para sundin ka namin? Oh. Yan. Isang unang sampal to Tingnan natin mamaya kung ano sasabihin ng AFP mga kapatid. Sinabi pa ni Colonel Padilla na ang kanilang sinumpaang tungkulin ay protektahan ang taong bayan. Oh. Ayaw rin makisawsaw sa politika ng Philippine National Police. Oh. Pakiusap ng tagapagsalita ng pambansang pulisya, huwag na silang idamay sa anumang hindi pagkakaunawaan ng kasalukuyan at nagdaang administrasyon. Boom. Dalawang beses sinampal no? Di ba? O ano ngayon? Panawagan pa. Siyempre itong AFP at PNP natin, no? Ang pinaka number one na kanyan na adhikain is protektahan ang bansa. Hindi para hayaan ang bansa, no? Nasakupin ng mga dayuhan. Yung kay Alvarez mga kababayan, di ba? Gusto niyang mag-withdraw ng suporta itong PNP at AFP para daw matigil ang tension dyan sa may West Philippine Sea. O anong ibig sabihin nun? Di ba? Napakaklaro. Anong ibig sabihin nun? Gusto niyang proteksyonan itong interest ng bansang China dito sa Pilipinas. Ganun lang kasimple yon. Tapos, gusto niyang magkaroon ng civil war. Diba? Nakikiisa din siya dito sa adhikain ni Digong na i-shortcut yung pag-take over sa Malacanang. Oh, kaya tuloy nasabihan siya ni BP Inday na mangga gamit. Diba? Tuloy. Part of the PNP po to be loyal to the Constitution at ang ating pong loyalty ay nasa ating mga kababayan po at let us spare po yung uniform personnel sa mga ganito po mga usaping political po. Oh. Diba? No? Siguro may konting hiya pa itong PNP at AFP, no? Kaya hindi na tuluyang dineretso pag-address ito kay Alvarez. Pero parang gano'n na rin yun Sinampal ka na rin ng katotohanan Biruin mo. Ang tapang-tapang mong nanawagan, bida-bida ka dyan sa maisog rally ninyo na mag-withdraw na kayo ng suporta nyo sa presidente, AFP, PNP. Tapos sasabihan ka na mananatili kaming tapat at profesional sa aming sinumpaang tungkulin. Oh, 'di ba? Kanino sila nanumpa? Kay BBM sa presidente. And I'm sure si President Duterte, si former President Duterte, alam niya 'yan. Oh. 'Di ba? Alam ni Duterte 'yan. Kaya nga hindi na inulit ni Duterte 'yan No, dahil alam niya. O itong si Alvarez bumida. No, umiksena din naman. Oh. Kaya nga ikaw kasi congressman, no. Naalala mo, kaya ka nga pinatalsik ni ni BP Inday dati 'Di ba? Kaya ka nga pinatalsik ng nag-iisang anak na dalawa pala anak ni Digong na babae, no. Kaya ka nga pinatalsik ni Sara Duterte dati, 'di ba? Dahil sa iyong maitim din na balak noong kapanahunan ni Digong.
na gusto mo rin siyang patalsikin. O kaya ano sabi ni Digong pagkatapos ng kanyang sona? Natatandaan mo pa yon, Congressman? Masyado ka rin kasi, Congressman eh. Di ba? Dapat chill-chill lang. Huwag masyadong ipahalata ang interes. O ngayon, sinampal ka na ng anak ni Duterte, sinampal ka pa ng AFP at PNP. Di ba? O, kala mo siguro ganun-ganun kadali lasunin yung utak ng AFP at PNP, ha? In your dreams. Pag-aaralan na rin ng legal team ng PNP kung maituturing na seditious ang mga naging pahayag ng mambabatas. Patay ka dyan. Naku po. Naku, Alvarez. Kamusta na lang? No? Kamusta kaya yung political career mo dito pag nakasuhan ka? Diba? Masyado kasing kwan eh. Masyado kasing papogi eh. Hindi na mabenta ngayon yung mga ganyang estilo. Oh, Diyos ko. 2024 na po tayo ngayon, Congressman. Oh, dapat ibang style naman. 'Di ba? Hindi yung pabida-bida eh. Yun ngang kinakampihan mo eh. Yun ngang ginagamit mong tao diyan na si Digong eh. Hindi mo pa nga alam kung gusto ka rin ba ng mga anak niyan eh. O, dapat dahan-dahan lang tayo, Kong. No? Dahan-dahan lang tayo. Kalma lang. Huwag masyadong atat. No? Go with the flow lang. 'Di ba? Tuloy, napaghahalataan ka at nasampal ka pa ng katotohanan. 'Di ba? Sus. But for now po ay hindi po tayo muna hantong sa mga ganyang usapin po dahil sabi ko nga ay we will see. We will monitor po kung ano pong magiging sitwasyon po in terms of peace and security po. Oh. Pag tinuloy-tuloy niyo siguro yung kakaganyan nyo, no, na paninira yung sa presidente to the point na magiging violente na ang mga supporters nyo against against the government. That's the time siguro na talagang magsama-sama kayo sa rehas. 'Di ba? Baka yung inaasam-asam yung instant position diyan matunaw bigla. Oh, tuloy-tuloy niyo 'yan. Maganda 'yan. Oh. Kulungan ng bagsak niyan. 'Di ba? Napaghahalataan kayo eh. Sobrang halata na yung mga ganyang galawan niyo eh. 'Di ba? Na dinasunog ka tuloy ngayon, Congressman. Kala mo makakalusot yung mga ganyang estilo mo porket si Digong yung nasa tabi mo Uy, kawawa ka. Nanindigan pa si Colonel Fajardo na nananatiling apolitical at non-partisan ang Philippine National Police. Boom. Kawawa. Leia Ilagan, you. So yan guys, no, napakinggan natin. At wala Klarong-klaro mga kapatid, no? Para sa interest ng bansang China O kayo mag-isip kayo mga kababayan, 'di ba? Kayong mga Pilipino na nasa katinuan pa, papayag ba kayo na maulit pa uli yung nangyari noong nakaraang administrasyon? 'Di ba? Protektahan natin ang ating soberanya. Yung flag natin, of course, kasali na yan sa puprotektahan natin. No? Pag prinotektahan natin ang ating soberanya, mga kapatid, yung ating mga teritoryo, ibig sabihin, naninindigan tayo sa ating bandila. Tinataas natin ang ating watawat, pangbansang watawat. No? Iba kasi ang meaning, mga kapatid, pag sinabi mong protect the flag, 'di ba? Iba po ang ibig sabihin nun kumpara sa pag sinabi natin protektahan natin ang ating soberanya laban sa mapang-abuso, mapangbuli at mananakop na bansa tulad ng bansang China. Magkaiba po yun mga kapatid. Kaya dapat, ang number one goal nating mga Pilipino, protektahan natin ang ating soberanya. Diba? Kaya nga sinabi yan sa kanta ng Lupang Hinirang na ang mamatay ng dahil sa'yo. Dahil pledge of loyalty mo po yan sa iyong bansa. Diba? Panunumpa mo po yan sa iyong bansa, mga kababayan. Yan lang po mga kapatid. Kung nagustuhan niyo po ang ating content, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video. Hanggang dito na lang. Adios.